Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Isusugo ka ni Jesus. Ang ating batayang talata ay masusumpungan po natin sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20 at ganito po ang sinasabi. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At sa Juan chapter 20 verse 21, muling sinabi ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Salamat at purihin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Para kay Mateo, ang pagmimisyon ay isang disciple making.
Ang pagmimisyon ay walang iba kundi ang paggawa ng mga alagad ni Kristo. Ang misyon ay hindi pagpaparami ng miyembro. Kung sa pagmimisyon ay may nadagdag na bagong miyembro sa isang simbahan, well, ang good. Ngunit hindi ang pagpaparami ng miyembro ang tunay na layunin ng pagmimisyon. May ginagamit na kataga, Mission Day o Mission of God. Ang pagmimisyon ay sinimula ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para maibalik ang tao sa magandang kaugnayan sa Kanya. Our God is a missionary God. Instrument lamang tayo or agents. Nang magkasala sina Adan at Eva, hinanap sila ng Diyos at tinanong, "Nasaan na kayo?" Hanggang ngayon ay ganyan ang Diyos. Hinahanap niya ang mga nagkakasala at tinatanong, "Nasaan na kayo?" That is missions in its purest ang simplest form. Sapagkat ang pagmisyon ay nag-uugat sa katangian at kalikasan ng Diyos, hindi ito maaaring ipagpawalang bahala ng iglesia at ng miyembro. Wika nga ni Rick Warren, a church health is measured by its sending capacity, not its seating capacity. Ang kabuuang binabanggit ng Great Commission sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ipagkakatiwala sa atin ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon. Matapos na ang Panginoon ay ipako sa krus, mamatay at ilibing, marahil tinanong ng mga alagad, "Paano na kami ngayon? Saan kami papatungo?" Isa sa malaking pagkatakot ng tao ay ang kawalan ng kahulugan ng bahay, kawalan ng pakinabang. Ito ang tinatawag na meaning o significance, na pinakamataas na pangangailangan ng tao. Tunay na nakakatakot isiping mabuhay kang walang pakinabang, sapagkat hindi mo nalalaman kung saan ka papatungo. Pinawi ng Panginoong Hesus ang takot ng mga alagad nang sabihin niya sa Juan chapter 20 verse 21 na, "Muling sinabi ni Hesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Ibig sabihin, pagkakalooban sila ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan, katalinuhan, kalakasan at determinasyon, upang maipagpatuloy ang misyong kanyang pinasimulan. Noon nila ganap na napag-unawa ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 14 verse 12 na sinasabi, "Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama." Dahil sa pananampalataya natin kay Hesus, makakabangon tayo sa krisis. Mananatili tayo na may pakinabang at kabuluhan, at magagawa natin ang mga hindi natin kayang isipin katulad ng sinasabi sa Efeso chapter 3 verse 20. At ganito ang sinasabi, "Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin." Our goal as a follower of Jesus is to continue the mission the Father has given to Him. Jesus' mission must be our mission. Importanteng naiintindihan natin kung ano ang misyon ng ating Panginoong Hesus. Jesus' mission is holistic, addressing both the spiritual and physical need of people. Kailangan laging magkakasama ang spiritual at physical sapagkat ang tao ay nilikhang spiritual at physical. Ang mga alagad ay nagkakamali rin noong una. Inakala nila ang kanilang misyon ay tugunan lamang ang pangangailangang espiritual ng mga tao.
Kaya nga sa pagpapakain ng 5,000, pinauwi na nila ang mga tao ng maggagabi na. Yaman din lamang na nakapakinig na sila ng pagkaing espiritual sa mga mensahe ng Panginoong Hesus. Ngunit inutos mismo ng Panginoon na pakainin nila ang mga tao upang matugunan ang kanilang pangangailangan pisikal. Ang pagpapakahulugan naman po sa Luke chapter 4 verse 16 to 21 contains Jesus' mission program na ipagpapatuloy ng iglesia sa makatuwid. Ito rin ang dapat maging programa ng bawat iglesia. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang ating paglilingkod dito sa Santa Rosa, Yemelip ay nakatugon sa programa ng Panginoon. Ang ating flagship program, ang Yemelip Discipleship Journey, kilala natin sa tawag na IDJ. Patuloy nating dalangin sa Panginoon, maging maliwanag nawa sa atin ang misyon ng Panginoon na dapat nating maging misyon sa pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito, sa bagong kinaumagahan na kami ay nagising. Nawa ang mga salita ninyo na aming pinagbulay-bulayan sa araw na ito ay maging enerhiya namin para maging makakilos kami ng mapayapa sa buong araw na ito. Nawa, dalangin ko po ang aming pagpasok, ang aming pagtatrabaho, ang bawat estudyante na nagsisiaral. Nawa, bigyan niyo po sila ng gabay, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa kanilang pag-aaral. Gayon din po ang mga nagsisitrabaho, bigyan niyo din po silang kalakasan at kalusugan sa kanilang pagbiyahe mula pag-alis ng bahay hanggang sa kanilang pag-uwi. Nawa ang amin pong mga pinag-aralan ay maging sangkap upang kami ay makakilos ng matatag sa araw na ito. Ito lamang po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder lang po sa inyong lahat, be Christ-like in your workplace today. To God be all the glory. Shalom!